time na nangyari rito, 3 days ago, napuno itong Parañaque. Dito sa Parañaque nangyari ito. Dati hindi nangyayari yan. Bumagsak na tubig in the last week is the equivalent of 1 month's rainfall. Almost 1 meter. Almost 1 meter. Kaya tayo nagkakaganto sa problema tayo ng ganito. Anyway, we see the problem to. Pero kailangan bigyan din natin ng facilities na kung saan pwede itapon yung basura. Ganun lang kasimple kung minsan yan eh. Minsan ganyan lang ako kasimple yung problema. Well, just look at it. Does that look critical to you? It does to me. So yes, I wouldn't call it a garbage crisis, but that is the problem that we are facing. Ayusin po nila yung pagtatapon. Tsaka po yung tamang segregate po ng mga basura. Na sa kanila namang galing yung disiplina na wag pong magtapon ng basura kung saan-saan. Alam mo yung huli kong na-interview si Tatay Reynaldo, siya ay maintenance personnel ng DPWH. So, dahil siya yung magaling lumangoy, siya yung tagalusong dun sa dagat ng basura dyan sa Pasay. Lagpas tao yun Kaya lang kailangan mo talaga ng someone na lulusong para hakutin din yung basura. Aside dun sa mga equipment na nandyan sa paligid, yung ginagamit natin kagaya niyang backhoe. Yeah. May mag-a-assist talaga ng manually. Alam mo ba, ang kita ng isang maintenance sa trabaho niya for 13 days ay 9,000 pesos. Tas ganun kadelikado yung ginagawa niyang trabaho. Kaya sabi niyang ganun, minsan nagagalit siya dun sa mareklamo. Na sila rin naman yung nagtatapon ng basura. Parang, ang lakas ang loob nyo magreklamo. Ako nga ito yung lumulusong dahil doon sa mga basurang tinapon nyo. May protective gear naman ba Meron, siya? yung parang, I forgot the name, pero yung parang jumper. Ayan, yung suot nila. Na mataas na bota. Kaya lang kasi kahit nasabihin mo na nakaganon, lalangoy ka pa rin Lumalangoy siya, so siya yung mahirap talaga. Yeah. Okay. Ako kanina, kahapon pa naman natin big story to. Yes, pero yes. kanina talagang nung ako'y nagpe-prepare for our StoryCon, ay nakita ko yung ABC News sa Amerika. Isa sa mga top stories nila to. As in, ang ganda ng images and videos nila na nakuha na hindi maganda kasi it doesn't look good sa mga tao, pero sa mga manonood, especially for us na mga Pilipino, na makita na meron ang kanilang cover photo ay yung lumalangoy nga na sinasabi mo to get the garbage. Yes, dalawa yung pinuntahan namin kanina kasi in-inspection ni Presidente. Yung Jokno Pumping Station sa Pasay at saka yung Baclaran River sa may Parañaque. Dun sa may Redemptorist. Correct. Diba? So, yung una, yung sa Pasay, ang napansin ko, pare-pareho yung itsura ng mga basura. Yeah. Yung malalaking bote na nalagyan ng mineral water at saka styrofoam. Yeah. Ang paliwanag ng mga taga-DPWH, kaya daw ganon, naanod yung mga ginagamit dun sa tulyahan, dun sa mga pampapabreed ng tahong. Yun. Naaanod kasi meron daw nun sa pagitan ng Baclaran at Pasay. Of course. So, dahil dun sa lakas ng ulan, naanod hanggang dyan yung mga ginagamit ng ating mga nagbi-breed. Tapos, yun dun naman sa Parañaque, yan na yung from Manila Bay, from Halo-halo na to. Halo-halo na yung nandyan. Kaya, ang tindi kaninang umaga, nandyan ako siguro mga around 8 ako dumating. Mga around 9 a.m. ang sabi ng DPWH, nasa 5 dump trucks na yung nahahakot nila. 9 a.m. pa lang yun. So, ano ang amoy doon, Mase? Kasi kahapon tinanong mo si Francis Rivera, Yes. hindi siya nakamask, di ba? Parang kinaya niya. Alam mo, na-realize ko, depende sa takbo ng hangin. Hangin yan Kasi, nung unang punta ko dyan, wala akong maamoy. So sabi ko, totoo nga yung sinabi ni Francis, tolerable, hindi ko kailangang mag-face mask. Kasi tapos biglang bumuhos yung ulan, biglang humangin na, ayun, naaamoy ko na. Yeah. So may ganun na factor. May ano ba? Sa Parañaque yung sinasabi ko na maamoy, maamoy. oo. Doon sa may Pasay, tolerable yung amoy niya. Oo, pero may amoy ba na parang toxic? Alam mo yung parang chemical? So far, wala dun sa akong naamoy Parañaque? na ganun. Okay. Wala akong naamoy na, it's more of malansa. Yeah.
Oo, ganun yung amoy niya. Pero, ayan. Okay. Hindi kasi wala. Well, naalala ko lang dahil sinabi ni Masayin ko sa mga tahong breeders or yung mga nagka-culture ng mga taho. Yan kasi yung thesis ko nung college. Ay. Oh! Kaya tumambay ako ng matagal kaya alam ko yung sinasabi ng mga kapitan or hindi kapitan, kapitan. Oo, ng, kapitan. ng barnacles at saka ng mga bisel threads o yung pinakabuhok ng Tahong. nung tahong at saka yung attachment nila. Pero, alam mo, totoo. Kasi yung ibang nahakot nila na basura, tinitingnan ko, nandun pa yung kabitan. Yes. Yung nakatagtad na ganun sa sa bote ng plastic. It's an industry. So, yun talaga. Yeah. Oo. Tapos, alam mo, parang sayang naman yung pang-pumping station nila. May pang-filter ng basura yun Oo. Doon sa Trash kabila, trap. mula doon kasi katapat ng Senate yan yung area na yan ng Jokno Pumping Station. Mula doon sa kalsada ng Senate, papasok doon, napi-filter yung basura. Yeah. Kaso yung basura nanggaling doon sa kabilang side. So no use. So wala. Yeah. Puno rin ng basura. Anyway, so- Grabe tayo, guys. Again, meron tayong problema sa korupsyon at saka sa governance. Pero may problema rin po tayo sa disiplina, ha? So Totoo parang dapat yan. lahat yung sinosolve natin. Hindi lang isa yung problema natin. Marami. Okay.